Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, Simang Bonsai at iba pa. So ngayon mga paps ay magre-repat ako nitong aking Fokinti Bonsai. Ayan, kung makikita nyo, ito ay twin trunk na Fokinti o Tsaang Gobat mga paps. So ito na nga mga paps, yan po ang itsura niya. So ang reason kung bakit iriripat ko siya, dahil kung mapapansin nyo mga paps, nakatanim siya dito sa shallow pot na pinagtrainingan ko sa kanya. So mabagal po ang kanyang growth, mabagal ang kanyang paglaki. Kaya gusto ko siyang iripat dito sa mas malalim, ano? So almost similar yung laki ng kanilang pot, pero mas malalim na. At saka prepare ko na rin mga paps. Kung mapapansin nyo, may drainage screen, tapos meron ng securing wire, mga aluminum wire po yan. So ililipat ko siya rito, ang purpose para lumarga pa at mas lumaki pa itong Fokinti. So tara mga paps, at i-uproot ko muna itong Fokinti dito sa kanyang dating training pot. Ayan, so ito po yung securing wire, natanggal na. Bali river sand naman mga paps itong kanyang previous na soil medium, kaya ibabalik ko rin ito mga paps. Ito rin yung gagamitin ko, dadagdagan ko lang ng konti. So bali parang slip potting lang yung mangyayari mga paps. Hindi ko masyadong gagalawin yung roots. Lilipat lang talaga siya ng kanyang pot. So pag nagkataon mga paps, itong sunod na pot niya ay magiging pangmatagalan niya na pot, ano? Bali almost anong tawag dito? Almost permanent na itong susunod na pot. So ayan mga paps, at na-uproot ko na. Na-uproot ko na po. Ayan po ang itsura niya, twin trunk na Fokinti. So bali na-wire ko na rin yan mga paps, na-prune ko na rin. At ngayon ay iriripat na lang. So hindi po ako na magagalaw nitong roots niya, para tuloy-tuloy lang yung kanyang growth, ano, hindi masyadong maistorbo. So bali parang slip potting lang yung mangyayari. So nagpalit lang po ako ng training pot, pero hindi po ako nag-root pruning. So ayan mga paps, at ipe-prepare ko na itong pagre-repatan. Ito po ay terracotta pot. Yan, Japanese terracotta pot. So naka-ready na yan mga paps, may drainage screen na at may securing wire nang nakahanda. So ngayon mga paps, ang unang-unang ilalagay ko sa ilalim sa first layer ay itong pumice, para maganda yung drainage mga paps, ano. Tsaka magaan din, hindi masyadong bibigat yung pot, at maganda rin yung moisture absorption nito mga paps, itong pumice. Ito yung mga ginagamit sa pagtatanim ng succulent. So yan, first layer pumice. Then lalagyan ko na siya mga paps nitong river sand. So bali basa siya dahil umulan kagabi mga paps. Anyway, okay lang naman yan. Itong nga palang river sand ko ay may halo po itong compost or vermicast, para diretso na po yung fertilizer nya. So ayan mga paps, ilalagay ko na dyan sa ibabaw yung ating Fokinti. So ito yung napili kong front mga paps, mapapansin nyo yan. So twin trunk siya. Diyan napili kong front kasi dito, ito na yung back nya. Mas maganda yung view dito sa kabila. So ganyan ang aking napiling front, ganyan yung style. So parang slip potting lang ito mga paps, ano? Hindi po ako nag-root pruning, nilipat ko lang siya ng pot. So lagi po akong nagsisecure, naglalagay ng securing wire para hindi po siya magagalaw, ano? Kahit pa daanan po siya ng mga pusa, ng aso o manok, kahit lumakas po yung hangin, hindi po siya basta-basta magagalaw. So ang gagawin ko mga paps, i-off center ko siya ng konti, ano, ganyan. Hindi masyadong center, para medyo maganda-ganda yung design, ano. Hindi, kasi pag masyadong center, parang wala siyang forma, ano, nakakadagdag din ng forma kasi yung position niya sa pot.
So isang factor mga paps, isang factor din yung positioning ng material doon sa pot para dagdag rin sa kanyang aesthetic, sa ganda na nakakadagdag din sa ganda. So ang ginagamit ko mga paps na pang secure, mga securing wire, yung wire po doon sa drainage screen. Ang ginagamit ko po ay yung mga drop wire, yung mga sinunog ko na wire galing sa electrical wire, drop wire yung galing sa poste, para hindi masyadong sayang yung wire na gagamitin natin sa branches. So ito po ay mga recycled wire lang. So ayan po mga paps, makikita po ninyo secure na secure yung ating material kahit wala pang soil medium sa ibabaw. Pag hinila ko po yung material kasama yung patch nya. So ganun po ang maganda, So ngayon mga paps, pipilapan ko na siya. Pipilapan ko na yung next layer. Ayan. So ang kagandahan mga paps sa river sand at sa pumice, dahil nakakapag-spread at nakaka-produce ng mas maraming roots yung bonsai material, yung bonsai natin. So sa ganung paraan po, parang mirror yan mga paps, Sa pagdami ng roots niya, dumadami din yung branches. So mas maraming roots, mas masigla po yung kanyang yung plants, yung ating bonsai, at mas madali po yung kanyang paglaki. So ayan po mga paps, hanggang dyan lang muna. Hindi ko muna siya pupunuan tulad nito. Lagi ko po itong ginagawa na meron pong space dito. Kung mapapansin nyo yan, may space pa para sakali pong magdilig tayo, hindi po umaapaw kaagad yung tubig, hindi po nagkakaroon ng parang soil erosion, yung soil medium niya hindi nag-erode palabas. Tapos kapag may fertilizer mga paps ay hindi rin natatapon pag sumobra yung tubig na dinidilig natin. So ganyan lamang po mga paps. So ayan po mga paps, tapos na po yung repotting session nitong aking Fokien tea bonsai. Ayan po ang itsura niya. Ito po yung back. So maghihintay na lang ako mga paps na tumubo ulit siya para i-workshop, i-pruning
at wiring ulit. So yan na po siya sa ngayon mga paps. So sana mga paps ay meron po kayong natutunan at sana nag-enjoy kayo sa video na to. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, iimbitahan ko po kayo na mag-subscribe. Click nyo na rin yung notification bell para updated po kayo sa susunod na video. Tapos share nyo na rin mga paps para makarating din doon sa mga nais pang makapanood ng bonsai video at nais matutong mag-bonsai. Doon po sa palaging sumusuporta, maraming salamat po sa inyo. Sana po hindi pa kayo magsawa. So mga paps, once again, magandang buhay at happy bonsai.